galing nung nakita naming musikero dun sa Dotonbori Bridge sa Osaka. Na-impress nga rin yung daughter ko. Habang nakikinig kami dun sa piyesa na tinutugtog ng musikero, gamit lang yung kitar niya. Sabi ng anak ko, i-donate daw namin yung remaining coins namin dun sa musikero. So lumapit siya dun sa musikero para maglagay ng barya dun sa guitar case na nasa harap niya. Tapos, bumalik yung anak ko, in-enjoy niya lang yung sugar glazed strawberries on stick niya. Maya-maya, biglang umiyak. Sabi niya, that performer already has a lot of coins in his case, but the Spider-Man from earlier only has a few. Sabi niya, ang dumi na daw ng Spider-Man costume na suot nung performer. Tapos butas-butas pa daw yung mask. Gusto niya mas maraming pumansin kay Spider-Man at para mabigyan siya ng maraming barya para daw makabili ng bago at malinis na Spider-Man suit. Habang inaalok ko siya at binibigyan ng reassurance, medyo kumalma naman siya. Tapos tumingin siya sa akin ng diretso, sabay tinanong ako, "Mommy, why are other people poor?" Natigilan ako, hindi ako prepared sa tanong niya. Wala ako nakahandang script sa topic na yun na maiintindihan ng isang 6-year-old na bata eh. Na-experience niyo na ba yun? Comment niyo naman kung paano niyo sasagutin yung ganong tanong. Is it too early to start talking about socioeconomic topics with your child? Anong edad ng anak niyo nung naging aware siya sa mga kahirapan ng ibang tao? 2 weeks ago, bago yung gabing yun kasi yung first night namin sa Osaka. So bago yun, nasa Pilipinas kami. Bakasyon kami ng 1 linggo. On our ride from the airport, ang tahimik ng anak ko. Too quiet nga eh. Pero, pansin ko yung mga mata niya. Nang lalaki pag nakakita siya ng mga tagpi-tagping bahay sa kalye at saka mga kalawanging bubong na yero. Nakita niya yung mga bata sa kalye. Yung iba, mas maliliit pa sa kanya, walang tsinelas, kumakatok sa mga sasakyan at nanglilimos. She saw them and what they were doing, pero di siya nag-comment. Akala ko nga may biyahilo lang siya. Yun pala, she was taking it all in. Fast forward to that night in Osaka when my daughter was crying. Niyayakap ko lang siya at nakikinig lang ako sa kanya. It was too much for her to see her beloved superhero, poor and begging on the street, powerless. When she asked me, why are other people poor? Feeling ko parang nag-Formula 1 yung takbo ng utak ko sa paghahanap ng tamang sagot. Ang dami kasi pumasok sa isip ko eh. Yung una, sinabi, magandang opportunity yan para maturuan ng magandang aral. So gandahan mo ang sagot mo, yung tatatak talaga sa utak. Yung pangalawa sabi, sabihin mo, ganun ang mangyayari pag hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Yung isa naman ang sabi, at paano mo naman i-explain sila Bill Gates, Steve Jobs at Mark Zuckerberg? Hindi naman sila nagtapos ng pag-aaral nila, di ba? Yung sagot ng una, at hindi rin naman sila ang solusyon, no? Marami pa rin naghihirap sa mundo. May sumagot, naghihirap ang isang tao kasi hindi nila ginagamit ang ipinagkaloob sa kanilang potensyal ng may kapal. Pero ang malupit yung humirit na sabihin mo na ganyan ang mangyayari kapag maaga siyang kumirengking. Kaya no boyfriend before she's 30 years old. Ay. Anyway, sinabi ko sa anak ko ang isishare ko sa inyo ngayon. Maraming tao ang naghihirap kasi hindi nila alam na pwede silang yumaman. Yun ang unang-unang pumasok sa isip ko. Wala sila sa tamang mindset. So, syempre, 6 years old, dinagdad naman ako ng maraming why na tanong. So, sinabi ko na maraming factors ang pwedeng maging hadlang sa pagyaman ng isang tao. Baka hindi siya nakakilala ng taong mapagkakatiwalaan at magsasabi sa kanya na meron siyang kakayahan na yumaman. Baka hindi siya nakatapak sa eskwela at natuto ng mga skills na pwede niyang gamitin para yumaman. Baka rin dinagsa ng maraming kalamidad ang buhay niya, tulad ng bagyo at lindol. Tapos pinaalala ko sa kanya kung bakit lagi kong sinasabi na your thoughts are powerful.
Maybe those people are poor because they didn't harness the power of their minds. They didn't think that they can be rich, so they didn't attract riches into their lives. Hirit ng anak ko, gusto niya daw mayaman ng Pilipinas at Japan, tulad ng Perth, Australia. Sabi pa ng daughter ko, sasabihan niya daw si Mr. Beast na mag-donate ng mga bahay sa Pilipinas para naman nga yung mga taong nakatira sa barong-barong, sa tagpi-tagping bahay, makalipat naman sila sa maayos na tahanan. Sabi ko sa kanya, anak, baka mamulubi si Mr. Beast kung lahat ng mahihirap sa Pilipinas, bibigyan niya ng bahay. So, nag-isip yung anak ko tapos sinabi niya na mag-aaral daw siya ng mabuti para maging magaling na scientist at engineer. Tapos, in the future, padadalhan niya daw ng pera ang lolo at lola niya para mapaganda yung bahay nila at mabilhan sila ng mga bagong furnitures. At a young age, nakita niya at in-acknowledge niya yung problema. Tapos, sinubukan niyang gawa ng solusyon. Alam na niya kung anong pwede niyang marating gamit ang tamang mindset. So, nakaka-proud. Kung nanonood ka pa rin hanggang dito, malamang nag-iisip ka rin ng solusyon sa kahirapan na dinaranas mo. Well, mahaba-habang usapan yon. Kaya kung gusto mo akong sabayan sa pagtuklas kung paano tunay na yumaman, subscribe ka dito sa Ritz Narratives at click mo yung notification bell para agad-agad ma-update ka kung meron akong bagong video. And I promise, marami kang makukuhang aral dito.